Mga ka-Teacher Rick Vic, masaya akong makasama kang muli sa pagsusuri sa haiku ng Pilipinas sa tulong ng ating mga layunin. Maglaro na tayo agad. Hanap salita. Hanapin ang salita kaugnay ng nakaraang aralin. Hanapin pababa ang may bilang ng pantig na 5, 7, 5, 7, 7. Wikang pinagbawal ng mga Hapon. Nilapagang lalawigan ni MacArthur. Hanapin pahalang ang wikang sumikat sa panahon ng Hapon. Bilang ng taon ng pananakop. Mahusay talaga kayo mga ka-Teacher Rick Vic. Kaya naman, score mo, comment mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share rin sa iba ang ating mga aralin. Sa ating aralin, makatutulong ang larong lara-ugnay. Larawan ay iugnay sa katangiang taglay ng haiku. Number 1. Larawan ng Japan. Number 2. Larawan ng tula. Number 3. Larawan ng puso. Number 4. Larawan ng kalikasan. Bumuo na ng pahayag upang maging magkaugnay ang bawat larawan. Iba-iba man ang kasagutan, natumbok mo naman ang tuon ng ating pag-aaralan. Kaya naman narito ang Tanglaw Talasalitaan. Lampara ay paliparin sa ulap ng kasing kahulugan. Imahe, tumbasan, bawal, tanyag, tagni. Ang angkop na kahulugan naway manatili na sa iyong puso't isipan, tulad ng baliktanaw sa haiku sa Pilipinas ni Alan A. Ortiz. Baliktanaw sa haiku sa Pilipinas ni Alan A. Ortiz. Hindi maipagkakaila na nasa dugo ng mga Pilipino ang pagiging isang makata. Ginagamit ito sa paghehele, ritual, pagtatanim, paglalakbay at pagdiriwang. Ito ang naging gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil sa namamatay na panitikan dahil ang mga manunulat ay sumusulat sa wikang Ingles. Dumating ang haiku noong panahon ng mga Hapon, 1942 to 1945. Ipinagbawal noon ng Ingles, kaya ginamit ng mga Pilipino ang sariling wika sa tulat. Ang haiku ay maikling tula na may 17 pantig. 5, 7, 5. Karaniwang tungkol sa kalikasan at damdamin. Si Gonzalo K. Flores o Severino Gerundio, isang avant-garde, ang unang Pilipinong sumulat ng haiku. Sumikat siya noong panahon ng Hapon. Narito ang mga naisalin niya sa Tagalog at inilathala sa magasing Liwayway. Halimbawa ng haiku, tutubi. Hila mo'y tabak, ang bulaklak nanginginig sa paglapit mo. Anyaya, ulilang damo, sa tahimik na ilog, halika, sinta. Dahil sa internet, muling sumigla ang pagsusulat ng haiku. Nabuo ang mga grupo ng makata sa online. Naitatag noong Oktubre 4, 2004, ni Robert Wilson, isang Amerikanong makata ng haiku na naninirahan sa Pilipinas. Siya ang co-owner at co-publisher at co-editor-in-chief ng Simply Haiku. Mga pangkat ng makata sa online sa Yahoo. Layuning magsalin ng mga Japanese haiku sa wikang Pilipino. Una, Brown Song o Kayumangging Awit. Nabuo noong 2004. Pangalawa, Bahaghari. Nabuo noong 2005. Noong 2006, ipinagdiwang ang Philippine-Japan Friendship Day. Inanunsyo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagsimula ang paligsahan sa haiku para sa mga Pilipino. Ang haiku ay isang maikling tula na naglalarawan ng kalikasan, damdamin at buhay. Bahagi ito ng ating kultura at sining bilang mga Pilipino.
Muli nating alalahanin ang mga elemento ng tula na mahalagang tandaan ng makalikha at makapagsuri ng isang haiku. Elemento ng tula. 1. Anyo. Ito'y tumutukoy sa kabuuang forma o estruktura ng tula. Ibig sabihin, kung ito ba ay haiku, tangka, tanaga, soneto, o malayang taludturan. Halimbawa, haiku mula sa Japan, 3 taludtod, pantig 5, 7, 5. Tangka naman, mula rin sa Japan, 5 taludtod, pantig 5, 7, 5, 7, 7. Tanaga, ito naman ang bersyon ng Pilipinas. 4 na taludtod, pantig 7, 7, 7, 7. 2. Sukat. Ito naman ay bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Layunin, nagbibigay ritmo o indayog sa pagbabasa. Halimbawa, ako'y Pilipino. 5 pantig. Sa puso, sa dibdib ko. 7 pantig. 3. Tugma. Pagkakapareho o pag-uulit ng tunog sa dulo ng mga taludtod. Layunin, ginagawang nitong magandang pakinggan at madaling tandaan. Halimbawa, bituin sa langit, kay tamis ng ningning. Sa puso ng gabi, pag-ibig ay gising. Parehong tunog, ing. 4. Tono. Ito'y tumutukoy sa damdamin o himig na ipinapahayag ng tula. Layunin, ipinapakita kung masaya, malungkot, mapangarapin o mapanlait ang tula. Halimbawa, masigla, kay gandang umaga, simuin ng hangin. Malungkot, lumuha ang langit sa pagpana mo. 5. Talinhaga. Mga malalalim o matalinhagang salita na may nakatagong kahulugan. Layunin, ginagawang nitong masining at makahulugan ang tula. Halimbawa, ang puso'y apoy, pagmamahal o damdamin, korona ng buhay, karangalan o dangal. 6. Pahiwatig. Ang hindi tuwirang pagpapahayag ng ideya o damdamin, binabasa sa kilos o di sinasabing pahiwatig. Layunin, upang maging malalim at masining ang mensahe nang hindi sinasabi ng direkta. Halimbawa, lumamig ang kanyang tinig, maaaring nangangahulugang may tampo o galit. 7. Simbolo. Isang bagay, kulay o imahe na may mas malalim na kahulugan. Layunin, upang ilantad ang ideya o damdamin na nais ipahiwatig sa pamamagitan ng sagisag. Halimbawa, araw, ito'y naglalahad ng pag-asa. Kandila, buhay. Puting rosas, kadalisayan. 8. Larawang diwa. Mga salitang gumubuo ng malinaw na larawan sa isip ng mambabasa. Layunin, upang makita at madama ng mambabasa ang tanawin o damdamin. Halimbawa, sa ilalim ng punong nara, ako'y nag-iisa't nakayuko. Shem. Imahen. Ito ang kabuuang larawan o pandamang nililikha ng tula gamit ang paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Layunin, upang ipadama sa mambabasa ang karanasan ng tula sa pamamagitan ng pandama. Halimbawa, ang amoy ng bagong ulan sa lupa. Imahen ng pangamoy. Ang lamig ng hangin sa gabi. Imahen ng pandama. Tandaan, taludtod. Ito ang bawat linya ng mga salita sa tula. Halimbawa, sinakop aking bayan, taludtod 1, nang walang laban, taludtod 2. Tandaan, saknong. Ito naman ang grupo ng linya o taludtod sa tula. Halimbawa, unang saknong,
Sinakop aking bayan nang walang laban. Tahimik ang mga daan, puno ng takot at ulan. Ikalawang saknong. Ang araw ay nagkubli sa ulap na madilim. Ang tinig ng kalayaan kailangang tugunan. Pangkata na. Tagis-isip. Unang pangkat. Itala ang mahahalagang pangyayari kaugnay sa pag-unlad ng haiku sa Pilipinas. Ikalawang pangkat. Suriin ang haiku na sinulat ni Gonzalo K. Flores na pinamagatang Tutubi. Ikatlong pangkat. Suriin ang haiku na sinulat ni Gonzalo K. Flores na pinamagatang Anyaya. Ikaapat na pangkat. Suriin ang haiku na sinulat ni Matzo Basho na tinaguriang Master ng Haiku. Upang matiyak ang inyong lubos na pag-unawa, laruin natin ang Sali-ugnay. Salita ay pag-ugnayin ng makapaglahat ng aralin. Number 1. Tula. Number 2. Haiku. Number 3. Gonzalo K. Flores. Number 4. Robert Wilson. At number 5. Kalikasan, damdamin, at buhay. Mataas lahat ng inyong puntos. Talas-isip naman ang ating laruin. Simple lamang ang inyong gagawin. May nakahandang kasagutan, bubuo ka ng makabuluhang katanungan. Number 1. Paghehele. Number 2. Haiku. Number 3. Simple haiku. Number 4. Matsuo Basho. Number 5. Pangkat ng makata. Lalo kayong humuhusay sa pagbuo ng angkop na katanungan. Sa iyong pag-uwi, isipin ng mabuti. Simbolong akma sa ating aralin mayong ibinahagi. Kaya naman, pasubscribe at pa-share naman. Hanggang sa muli!